Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 10:22 in the morning here in the Philippines and we are live ngayon sa ating YouTube channel. At eto, may panibagong updates na naman tayo. Bago natin pag-usapan itong mga main issue ngayon, tingnan natin itong update na ito. May ginawa po itong si VP Sara. Sa halip na itong mga ipinagmayabang ni Presidente Bongbong Marcos dito sa flood control projects na wala siyang ginawang solusyon dito sa flood control projects, si VP Sara, sapul na sapul itong balita na si VP Sara po ay nag-tree planting sa mga eskwelahan. Okay? Yun ang tama, di ba? Yun ang ating dapat tularan ng mga government official na instead na magdadakdak sa mga problema, kahit walang budget na ang Vice President natin, gumagawa pa rin ng paraan. Ayan, si VP Sara, nangunguna po sa tree planting na yan. Okay? Hindi kagaya nitong isang bangag, reklamo lang ng reklamo. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Di ba? So yan, ipapakita natin yan mamaya ha, anong ginawa ni VP Sara. And also guys, ipapakita rin natin itong latest na survey sa senatorial election, okay? Na nangunguna po ang ilang mga tulfo dyan, tapos pasok naman yung ating mga kaalyado po ni former President Duterte, okay? So ipapaliwanag natin yan, bakit nakapasok pa rin ang mga tulfo at masasabi pa rin natin na si former President Duterte, malaki pa rin ang kanyang ambag sa kanyang popularity kasi pasok pa rin ang main na kanyang mga katauhan po ni former President Duterte. Okay? Mamaya, yan ang pangalawa nating pag-usapan. At itong bagong numero ng mga kandidato po ni Tatay Digong, no? Ipapakita natin. Importante po ito kasi po kapag by the time na buboto na po tayo, alam natin kung ano itong mga numero ng Pangulong Duterte, ang kanyang mga kaalyado. Okay? Yan, ipapakita rin natin yan mamaya. At ito na, yung ating main topic natin. Ilan sa mga senador, iginiit nila na wala silang nakitang blank documents. Meaning to say, nagsisinungaling si Duterte dito. Ha? Kasi wala raw siya nakita eh. Mga senador, alam naman natin, bakit? Yan ang baliking tanong. Bakit sa ilang mga senador, wala raw silang nakitang blank documents sa BICAM report. Pero itong ating ipapakita rin mamaya na video, may nakitang blank documents ang mga kongreso. So sa Senado, wala silang nakita. Pero dito sa kongreso, may nakita sila. Ha? So, meron ring ilang mga kongresista na nagsasabi na nag-i-exist talaga yung blank documents. Kaya nga hindi sila pumirma dito dahil hindi po masyadong clear at dahil nga dyan sa mga blanco fill in the blanks na yan, hindi sila pumirma. Okay? So, yan, ipapakita natin yan lahat ha. Pero bago natin ito pag-uusapan, help me muna na sinisipon ako guys, pero tuloy pa rin. Help me muna na i-like at saka i-share itong live, itong video natin ha. Hindi pa ako nagla-live kasi I'm not feeling well pa man. So, nag-a-upload lang tayo ng video. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-like and share para kakalat ito sa taong bayan. Like and share. 1, 2, 3, go! Ayan. Naka-like and share na ba lahat? And also guys, marami pa rin dito na nanunood pero hindi pa naka-subscribe sa Don Mar TV, okay? So mag-subscribe na po sa Don Mar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung nagla-live na tayo o kung meron tayong bagong uploads o meron tayong breaking news, malaman ninyo, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. Subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin itong first nating pag-usapan. Ito, ang galing. Congratulations, VP Sara. Ayan. Ito galing ito post kay VP Sara. Tree planting sa
Lagawi Central School. Ayan, Lagawi, Ifugao. Di ba? Si VP Sara lang po ang nakaisip nito at si Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? Yan ang tunay na mga leader. Gagawa ng paraan. Di ba? Sa tingin ko nung panahon ng aming because I'm a 90s kid, no? Uso sa amin noon, kahit nga sa mga fraternities namin dati, bago kami maging tunay na miyembro ng isang fraternity, magti-tree planting pa kami. Ano yan sa amin dati? Malaking bagay na yung tree planting. Sana naman tularan itong mga leaders kagaya ni Pastor Apollo Kibuloy at ni VP Sara. Okay? Instead na paliguan mo yung mga netizens mo kagaya ni Dan Fernandez. Grabe, si Dan Fernandez para lang manalo pinaliguan niya ang kanyang isa sa mga netizens. Kasi ipakita niya na hindi siya maarte. Pinaliguan ang isang matanda. Grabe, ito yung dapat nating tularan. Walang halong kaplastikan, nagtitree planting sina Pastor Apollo Kibuloy kasi yan lagi ang sabi ng aming mga guro dati na in order for us to prevent floods, di ba? Baha, ang malaking tulong po itong mga kalikasan natin, kahoy, no, na ma-absorb itong mga mga tubig, no, especially if umuulan sa Manila nga konting ulan baha kaagad. Konting ulan lang baha kaagad. Diba? So wala na pong nakaisip ng mga magti-tree planting, di ba? Ito si VP Sara sabi dito, nagsagawa tayo ng tree planting activity sa Lagawi Central School sa bayan ng Lagawi sa lalawigan ng Ifugao noong Disyembre ng nakaraang taon. So meaning late upload na ito. Pero ngayon lang to in-upload ni VP Sara. So imagine that one tahimik lang si VP Sara pero marami pa lang mga ginagawa. Kabilang ito sa mga aktibidad sa pagdiriwang natin ng ika-89 na anibersaryo ng Office of the Vice President. Ayan, wait muna Okay. So, kasama natin sa pagsagawa ng tree planting ang lokal na mga opisyal, punong guro at mga kawani ng Cagayan Valley office ng ating tanggapan. Ayan, it's a good thing na nakipag-tap itong Vice President natin sa mga eskwelahan para ipakita po sa mga estudyante na gaano kaimportante itong tree planting. Gaano kahalaga ang kalikasan natin na masugpo natin yung baha. Okay? Hindi kagaya ng isang bangag dyan na 5,500 flood control projects pero pagkatapos ng 2 araw, binaha. Binaha ang kanyang flood control projects. Di ba? So, ang pagtatanim ng mga puno ay bahagi ng ating programang pagbabago. A Million Trees Campaign na layuning makapagtanim ng 1,000,000 puno sa buong bansa bago matapos ang taong 2028 upang mapangalagaan ang kalikasan para sa mga sa susunod na henerasyon. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, para sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Palakpakan. VP Sara, ikaw na. Di ba? So, yan po ang tunay na leader. Di ba? So, layunin po ng Office of the Vice President para i-influence ang lahat ng mga estudyante natin, mga guro, at sa local government unit na magtanim po tayo. Because ang kanilang target ay 1,000,000 trees. Imagine that one. Kung gaano tawag dito, kalaking tulong itong 1,000,000 trees ang matanim natin, di ba? So, good job Vice President Sara Duterte. Ito yung dapat nating tularan, hindi yung 5,000 fire control projects. Pagkatapos binaha. Ano ba yan, di ba? So, yun po Maraming salamat po sa tunay
na malasakit sa inyo, Vice President Inday Sara Duterte, sa ating mga kababayan. Okay? So punta tayo sa next natin. Ito yung ipapakita natin. Ito. Ayan. Survey ng senatorial election. Ito ay ginawa ng Philippine Data Trends. Okay? So nakita ko ito, so dapat kong i-update kayo. 2025 elections, senatorial preferences. Ginawa ito January 2 to January 9, 2025. Okay. Siyempre, ang nangunguna si Erich Sylvester Tulfo. Ayan. Tulfo, hindi mo pa sinagot yung mga tanong ng taong bayan, ha? So, syempre, alam naman natin, si Ben Tulfo at itong si Erwin Tulfo, talagang hanggang ngayon makapasok. Syempre, kung sino yung tinatanong ditong taong bayan, hindi siguro nila alam ang mga issues dito ng mga Tulfo. Ito lang madali lang ito. Ako, ang reason ko bakit hindi ko iboboto itong mga Tulfo, kasi meron na po tayong Raffy Tulfo. Enough na po yun, ha? Na meron tayong isang Tulfo sa Senado. Okay? Si Erwin Tulfo, giba na ang kredibilidad nito. Ha? Ayaw na namin yan ni Erwin Tulfo. Kasi po, patungkol po doon sa kanyang issue, doon sa mga razon niya, TNT raw siya, gano'n, ganyan. Di ba? Bakit hindi niya aaminin ang kanyang kasalanan doon, di ba? Kasi kung nagsisinungaling ka tungkol sa iyong identity para lang makakuha ka ng passport, di posible ka ring magsisinungaling kapag ikaw na ang maging senador natin. Di ba? So para sa akin, red flag, ha? Red flag ang mga Tulfo sa akin. Okay. So sumunod dito si Tito Soto, pangatlo si Ben Tulfo. Ayan, pasok yung ating Bongo, kaalyado ni Tatay Digong, yung ating si Senator Bongo pasok, si Ping Lacson pasok, si Manny Pacquiao. Remember, ha, na si Manny Pacquiao po ay teka muna. Wait. Si Manny Pacquiao po ay hanay po na kaalyado po ngayon dito sa Marcos administration. Dati, si Manny Pacquiao, kinontra itong si Bongbong Marcos. Sinabi pa nga niya si Bongbong Marcos, sinungaling. Di ba? Batikos siya ng batikos. Nakakatawa nga batikos siya ng batikos dito sa mga Marcos, di ba? Yung pamilyang Marcos, kung ano yung ginagawa dati ng pamilyang Marcos. Tapos, ngayon, nakipagkaalyado kay Marcos. Wala talaga. Walang kredibilidad itong taong to. Ayan, Pia Cayetano, pasok si Pia Cayetano. Si Abby Binay, pasok. Abby Binay. Malakas pa rin yung mga Binay sa Makati, di ba? Tapos, pasok si Senator Bato de la Rosa. Ayan, that's a good news, no? Na pasok yung dalawa ng mga kaalyado ni Tatay Digong. At si Willie Revillame, pasok, Bong Revilla at si Bam Aquino. Ayan, ito yung 12 senators na pasok sa survey. Pero itong survey na ito, hindi ibig sabihin na ito na yung result sa survey, yun na rin ang mga magiging resulta sa final, di ba? Hindi naman yan, kasi magbago-bago yan At marami ring nagsasabi dito sa 2025 election senatorial preferences ng Field Data Trends na hindi kami maniniwala dyan. Marami mo rin hindi maniwala. Kasi po, meron po tayong SWS survey. Meron po tayong Okta Research, di ba? So, every mga survey na yan, iba-iba. Di ba? Meron doon nga na hindi nakapasok si mga Tulfo. So, hindi mo talaga
Hindi mo talaga maiintindihan itong mga survey na ito. Pero at least, no, kahit na ganun pa man, meron pang mga kaalyado ni Tatay Digong na nakapasok. Okay? Willie Revillame, hindi. Well, parang ayaw natin. Okay? So, Willie Revillame, makatulong ka ng taong bayan kahit hindi ka papasok bilang senador. Totoo. Di ba? Marami itong pera. Tutulong ka na lang na hindi ka... Kasi si Willie Revillame, malabo yan. Pagpunta mo dyan sa Senado, medyo marami ka pang kakaining bigas para ano pa ba? Parang mag-learn pa siya kung paano gagawa ng batas. Di ba? Buti kung ganyan lang. Bigyan nyo ng jacket! Hindi ganun sa Senado eh. Di ba? Si Bong Revilla nga eh, parang wala. May nagawa ba si Bong Revilla? Parang tahimik lang siya, di ba? Oh, Bam Aquino. Nakapasok pa talaga si Bam Aquino. Talaga, totoo? Ay, nako. Okay, iwan ko na lang kung totoo ba itong survey na ito. But sa bagay, ito yung ipapakita natin, no? Para naman updated tayo sa numero ng ating kaalyado ng ating former President Duterte. Ito ay shinare ng ating kaibigan na si Charlie J. Guevara or si J. Guevara, isa sa mga banateros. Sabi dito sa kanyang caption, eto na po ang bagong number o numero ng mga pangbato natin. Ayan, wrong spelling ka pa, J. Guevara. Batin. Okay, so ayan ha. So makikita nyo dyan ha. Lalakihan siguro natin. Ito, lalakihan na. Ayan ha, ang mukha ni lalakihan natin para alam ng ating mga taong bayan. Yan. Lalakihan natin. Ayan, okay. Hindi pa makita. Ayan, lakihan natin para makita talaga. Yan. So ito yung mga mukha. Ito yung mga pambato po ni former President Duterte sa senatorial election. Okay? Para sa akin, dapat nating iboto ito lahat. Okay? Ano ito eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay? 11 sila lahat. Ito yung mga itinaas ni former President Duterte na gusto niyang maging senador. Kasi po, kung itong mga taong ito ang magiging senador ng ating bayan, malaki po ang chance na si VP Sara makatulong bilang pagiging presidente po ni VP Sara. Okay? So, unang-una dito, si Jimmy Bondoc. Okay? PDP Laban. Ang numero po ni Jimmy Bondoc is number 10. Okay? Pangalawa dito is si Bato de la Rosa, PDP Laban. Ang numero po, tandaan nyo kung meron kayong mga lista dyan, ilista nyo. Si Senator Bato de la Rosa is number 22. Okay? At pangatlo natin is si Senator Bongo, PDP Laban. Number 28 si Senator Bongo. Okay? Iboto nyo, number 28, Bongo. At etong si number 30, Henlo JV. Ayan, si JV Hinlo. Okay? Don't forget, number 30, PDP Laban rin na itinaas ni former President Duterte. At ito, si Lambino Raul, isang PDP Laban rin, number 34 po ang ating kaalyado, Lambino Raul. Okay? Iboto natin yan. At itong ating favorite na si Congressman Rodante Marcoleta. Ang numero po ni Congressman Dante ay si Congressman Marcoleta, number 38. Okay? 38 si Marcoleta. Ayan, tandaan nyo yan. Okay? At si Doc Richard Mata. Ayan, number 42. Si Doc Richard Mata, isang PDP Laban. Okay?
At itong si Doc Willie Ong, of course, makakatulong po ito sa ating kalusugan sa bansang Pilipinas. Walang iba kundi si Doc Willie Ong. Nakipagkaalyado ito kay former President Duterte. Okay? Doc Willie Ong, suportahan natin yan. Okay? Labi na kay Doc Willie Ong na parang okay na siya sa kanyang I think cancer survivor na itong si Doc Willie Ong, no? Magaling. At higit sa lahat, no, ang ating idolo natin na medyo nasa kulungan pa siya ngayon, si Pastor Apollo Kibuloy, pero mahal natin 'yan, no? Let's always pray for Pastor kasi sa latest balita patungkol kay Pastor, na-hospital raw si Pastor kasi may pneumonia. Okay? We are praying for your, Pastor, we are praying for your fast recovery. Okay? Huwag kalimutan, bilang isang senador, Pastor Apollo Kibuloy, number 53. Okay? Again, Pastor Apollo Kibuloy is number 53. Okay? Attorney Vic Rodriguez, ito, yung ating paborito rin natin, si Attorney Vic, no? Ito yung talagang walang halong kaplastikan na tumiwalag talaga sa gabinete dahil nakikita niya ang daming korupsyon, di ba? Number 56 po si Attorney Vic. Okay? Number 56 na po si Attorney Vic. At higit sa lahat, si Philip Salvador, PDP Laban, number 58. Okay? Salvador, number 58. Again, Jimmy Bundok, number 10. Bato de la Rosa, 22. Bongo, 28. JV Hinlo, number 30. Lambino Raul, number 34. Marcoleta, 38. Doc Richard, 42. Doc Willie Ong, 49. Pastor Apollo Kibuloy, 53. Attorney Vic, 56. Philip Salvador, 58. Okay? Tandaan nyo yan. Okay? Maraming salamat. Palakpakan. Ayan. Eto. Ipapakita ko sa inyo ang itong balita na ito na ilan raw sa mga senador iginiit nila na wala silang nakitang blanco sa BICAM. Okay? So, ibig sabihin, hindi po sila naniniwala kay former President Duterte patungkol doon sa nakita nila kay Ungab, no? Kongresista Ungab. Okay? Play. Binigyang diin ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi maaaring may blanco sa Bicameral Conference Report para sa 2025 General Appropriations Act dahil kung blanco anya ay hindi ito magbabalanse sa budget. Wala ring nakitang blank item si Senator Joel Villanueva sa naturang Bicam. Yan ang ipinagtataka natin. Merong mga kongresista na nagsasabi na merong blanco. Meron ring nagsasabi, walang blanco. Sa Senado naman, meron ring nagsasabi na walang blanco. Pero sabi ng ilang mga senador, kagaya ni Senator Aimee, meron ring mga blanco. Yan ang ipinagtataka natin. The fact that hati-hati na ang patungkol dito sa blank document sa BICAM, nakapagtataka ito. Pinaglalaruan ang taong bayan, di ba? Report bago siya pumirma. Hindi naman naniniwala si Senator Risa Ontiveros na magpapasa ang Kongreso ng budget kung may blanco pa sa mga dokumento. Sa akin and my team, wala. Si Sherwin Gatchalian, alam naman natin. Alam naman natin. Aliado ito ni Bongbong Marcos di ba? Lagi itong invited sa mga party nila, di ba? So ayon kay Sherwin Gatchalian, wala siya nakitang blanco. May nakitang blanco. Kasi dapat balanse yung tinitignan namin parati. So, I have a whole team na tinitignan yung budget. Meron raw siyang team na tinitingnan. Tapos walang blanco. Walang blanco. Bago ko pinipirma. Hindi ko nakita whatsoever, no? Wala akong sa gana ng aking pagkakaalam, wala akong
nakita. Lalo na Wala kang nakita o baka hindi mo talaga binasa. Diba? Basahin yung mabuti. O baka yung nakita mo, iba. Kasi we are talking here about the BICAM report, no? Na pirmado na ni Zaldico at ni Grace po. Diba? Bakit hindi nyo nakita? At ilang mga senador nakita. So meaning to say, ano ba? Kasi sabi nga ng iba, nakita nila merong yung print out talaga, yung print, yung physical. Meron namang iba, in-email lang raw. So gaano yan? Ang nakakalito. May in-email, meron ring physical na talaga yung papel, di ba? Oh. Saan ka nakakita? when we were signing it, I was concerned of the Senate reports. As I mentioned earlier, there are about 235,000 items. So, may mga lump sum pa rin. At para sa akin, since time immemorial, I've been calling to break it down para mas makita natin. So, kung meron mang lump sum, ibig sabihin, maaari o posible na merong isang item doon, meron lang total, pero hindi alam saan dadalhin. Yun Yun ang sa mga Senado. Okay? Na ibig sabihin, wala silang nakita na mga blank na mga fill in the blanks doon. Pero bakit nasabi ni Senator Amy Marcos na may nakita silang, kaya nga hindi pumirma si Senator Amy, hindi pumirma si Senator Bato at si Bongo at ilang mga senador doon. Pero dito sa pangalawang balita natin, sa mga kongreso, napansin rin nila na merong blanco. Ano ba talaga ito? Nakakalito na. Isa na itong si Raul Manuel. Alam naman natin itong si Raul Manuel, ha. Si Raul Manuel, ha, kontra ito ng mga Duterte. Pero siya mismo nakapansin rin na merong blank documents, itong BICAM report. Nakakalito na, sino na talaga ang totoo dito. Ako, mas naniniwala ako kay Ungab at ni former President Duterte. Hindi ito magsisinungaling eh. So sa tingin ko, kung ano ang nakita na dokumento ni Tatay Digong at ni Ungab, yun rin siguro ang nakita ni Manuel Raul. Okay, ito po yung balita. Panoorin natin. Isa pang kongresista ang nagpakita sa GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget na may mga blanco. May mga blanco. Klarong-klaro yan, ha? Good job, Mel. Good job, GMA, ha, na ibinalita nyo talaga ito. Play. Una niya, hindi nabusisi ng maayos ang niratipikahang dokumento dahil kulang sa oras. Pero mga senador na pumirma riyan, itinanggi na may mga blanco sa ipinasalit. Ang senador nga. Meaning to say, 2 copy yan. Ang sa Senado, merong document, merong mga sulat, pero sa Kongreso, blanco. Ano ba talaga? Ang taong bayan ngayon, saan maniniwala? Sa Senado o sa Kongreso? Ilang budget. Pero, lusot pa rin yung blanco. Kasi po, mismo si Senator Amy Marcos, senator siya. Bakit ang nakita ni Senator Amy Marcos, blanco man, di ba? Di ba? Kapatid yan ng presidente. Kapatid yan ng presidente, pero nakita niya may blank, di ba? Nakatutok si Jonathan Anda. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2020. So ano ang nakuha nyo, GMA? May blanco ba? Tingnan natin, ha? Tingnan natin kung may blanco ba itong nakuha ng GMA. Play. 25 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Aniya, tugma raw ito sa mga blankong ipinunto. Hala, tugma. So, ang nakita ni Raul Manuel sa kanyang BICAM report, kapareho po ng nakita ni Ungab at ni former President Duterte. So, meaning to say, totoo ito. Kongreso yan si Raul, ha? Kongreso yan, no? So, meaning to say, 2 copy ito.
sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanko ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Di ba? Klaro-klaro 'yun ha. Si Raul Manuel nagsalita na. Blanco rin ang nakita niya. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre. Binigyan lahat ng kongresista ng kopya sa BICAM report. Lahat binigyan. So, meaning to say, yung na-receive ni Ungab na ipinakita niya kay Tatay Digong, yun rin ang na-receive ni Raul Manuel. Di ba? Alam nga naman, meron kulang, hindi naman siguro. Di ba? Ano ba talaga? Klaro, kaya nga, Kongreso, magsalita kayo. Especially, itong si Zaldico at itong si Grace po, magsalita kayo. Kasi kayo yung nakita doon, nakapirma kayo. Martin Romualdez, magsalita kayo. Kilay, Cheese Escudero, magsalita ka rin. Di ba? Kayo yung nandyan. Ito'y sinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw. Tingnan nyo yung copy ng GMA. Blanco rin yung sa kanila. Ang soft copy nito. Kulang isang linggo. Ako mas maniniwala ako dito sa Kongreso. Kasi sila Sherwin Gatchalian at itong si wala naman silang ipinakitang document. Sabi lang nila, wala naman nakitang blanco. Pero wala silang ipinakita. Di ba? Si dito may pinakita talaga. Mas maniniwala ako sa Kongreso ngayon. Bago ang ratifikasyon, habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa isang oras bago ito'y sinalang sa imagine that one. Bago natapos yung BICAM report na yan, pinirpirmahan na, binigay raw kaagad yung mga copies. Pinigyan copies lahat ng mga kongresista, di ba? Ulitin natin. Kulang isang linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa isang oras. Wala pang isang oras, binigay na ang printed copy. Bago ito'y sinalang sa plenaryo, kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang gipit ng oras talaga para mabusisi yan. Parang may end din, sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi raw na agad nakita nila yung mga blanks. Hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron palang mga blanks. Di ba? Meron palang mga blanks. Buti pa itong si Manuel, Raul. Di ba? So, hindi na nabusisi daw. So, ibig sabihin, walang klaro itong 2025 national budget. Ang dami pong issue. It really reflects on the kind of leadership Bongbong Marcos has. Hoy, Bongbong! Pagsabihan mo yung pinsan mong si Martin Romualdez, huwag nyo kasing pagpilitan yung isang bagay na ito sacred ito. Kasi budget ito ng Pilipino, 2025 budget. Kung ano ang magiging mangyari dyan sa budget na yan, nakasalalay po ang buhay ng lahat ng mga mamamayang Pilipino. Huwag nyo namang mamadaliin. Dahil sa kabuayahan nyo dyan, wala na kayong pake. Kahit nga, sabi ni former President Duterte, kahit a single centavo should be formally presented. Dapat walang kulang-kulang, dapat correct lahat yan. Diba? Pero kung ganun lang na minamadali nyo itong budget ng Pilipino, hindi kayo dapat makaupo dyan ngayon. Di ba? Sa pagsusuri ng GMA Integrated News, ang pahinang ito halimbawa ng dokumentong hawak ni Ungab, pareho ang mga blanko sa dokumentong hawak ni Manuel. Pero kapuna-puna na mas marami ang mga nakapirma sa dokumentong mula kay Manuel at mas marami ang nakapirma sa dokumento kay Manuel. You mean to say walang klaro dyan? Iba ang pwesto ng ilan sa mga ito. So, iba yung copy ni Ungab, iba rin yung copy kay Manuel, kasi may pirma na marami yung kay Manuel, kay Ungab konti, tapos parehong may blanco.
Iba yun ring nakuha ng Senado na sa tingin, walang blankos na nakita. Ano ba talaga? Ano gagawin natin? Ganun na naman tayo. Bongbong Marcos. Ha? Buka ng GMA Integrated News na makakuha ng opisyal na kopya ng BICAM report mula sa Kamara. Sa proseso ng pagpasa ng budget matapos ratipikahan ng BICAM report, ito ang magiging basihan ng General Appropriations Bill o GAB na isusumite sa... Diba? Bago ang kamalian nila ni Marcos at ni Bersamin, nagre-react sila. Nang ibig sabihin ni former President Duterte, yung BICAM report. Pagkatapos ng BICAM report na yan, ipapasa yan sa presidente. Yan na po yung GAA. Nagtataka tayo bakit ipinagtanggol ni Bongbong Marcos ang kanyang GAA. Na hindi man pinag-usapan ng GAA. Wala. Hindi pa nga. Ang pinag-usapan natin dito, may blanco po sa BICAM report. Meaning to say, nagtataka si Tatay Digong at lahat ng mga Pilipino na baka pag-transfer doon sa presidente, siguro ang presidente na mag-fill in the blanks. So si Bongbong Marcos na di ba? So that is very sa Bisaya, sa sa Tagalog pa, delikado 'yan. Gawa-gawa ka lang ng numbers doon. Di ba? So pwede yan, ha? Posibleng dyan manggaling ang korupsyon. Di ba? Nakakatakot na eh. So gusto natin makita yung GAA ngayon. Ano ang resulta ng GAA? Para malaman ng taong bayan na meron bang nilakihan, meron bang binabaan. Di ba? Para alam natin kung ninakaw ba o hindi. Di ba? Pera ito ng taong bayan, so we have the right to question it, di ba? Hindi tayo mag-aakusa na ninakaw ni bla bla bla. We have to see because transparency, di ba? Pangulo, oras na pirmahan ito ng Pangulo para maisabatas, ito na ang tinatawag na GAA o General Appropriations Act. Ang tanong ni Manuel, kasama sa BICAM report na niratify ng Kamara ay yung mga blanks. After ratification, saka bago pirmahan, sino yung nag-fill in the blanks? Sino nga yung nag-fill in the blanks? Ang BICAM o si Bongbong Marcos? Tama si Raul Manuel. Sino ang nag-fill in the blanks? Buti nga, hindi na multiple choice yun eh. Fill in the blanks lang. Diba? After ratification, di ba? Sino ang nag-fill in the blanks? Yan ang malaking tanong. So dapat may sumagot dyan. At ang pwede lang makasagot ang mga bahagi ng BICAM at yung Pangulo. So we have to question sino yung involved sa BICAM. Wala na. Yung mga sa Kongreso, wala eh. Tama nga yung sinabi ni VP Sara na dalawa lang ang may control ng budget natin. Si Zaldico at si Martin Buaya Romualdez. Di ba? Ngayon na natin makonect-connect, di ba? So dapat tanungin ito, mga BICAM members dyan, yung present sa bicameral meeting. Tapos, dapat tanungin din natin ang Pangulo. Ano ang nakita mo sa BICAM report? Or ikaw yung nag-fill in the blanks? Nagtatanong lang kami, ha? Pati mismong kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sinabi noong Disyembre na hindi siya pumirma sa BICAM report dahil blankong papel daw. Blankong papel. Senado yan, ha? Senado yan. Hoy, Sherwin Gatchalian at itong si Villanueva. Kalyado, nyo, kasamahan nyo sa Senado, siya mismo, nakakita si Amy Marcos na meron ring blanco. Fill in the blanks. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Correct. Sinubukan ng media na kunan ng bagong komento kanina si Senator Amy pero tumakbo ito. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian at Joel Villanueva na miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report, walang blanco sa naturang dokumento. Sa akin, walang blanco rin sa kanila. Wala nga blanco.
Kung sila yung pasasabihin, walang blanco. Pero sa yung iba, may blanco. So, saan tayo maniniwala ngayon? Ha? Ako, malakas ang kutob ko ha. Mas maniniwala ako kay Ungab. Ha? At si Raul Manuel at si Senator Aimee. Naniniwala ako doon. Dalawa lang sila eh. Sila yung dalawa. Siguro yung iba, nalilito na. Saan sila maniniwala? Wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse. Yun ang tinitignan namin parati. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago ko pinipirma. Hoy, klaruhin nyo yan ha, Bongbong Marcos. Ano ba talaga? May blanco o walang blanco? Ha? Kasi mahirap yan eh. Parang niloloko ng taong bayan dito ah. Di ba? Wala akong nakita na blanco. Wala akong nakitang blanco whatsoever. But, itong si Villanueva rin eh. Ito yung binabatikos niya ang flood control projects ni Bongbong Marcos. Sabi niya, wala siyang blanco nakita. Ano ba talaga? Hindi ko rin sinasarado yung mga rumors na naririnig natin na may mga ilan na wala pang item. Ayaw naman magkomento ni Senate President Cheese Escudero. Bakit ayaw mo magkomento, Cheese Escudero? Dapat kang magkomento. Pabida itong taong to eh. Dapat kang magkomento. Bakit? Hugas kamay ka? Dapat kang magkomento. Isa ka sa mga bicameral meeting na present ka. Kayo ni Grace po. Magkomento ka. Di ba? Kakahiya ka eh. At Senate Finance Committee Chair Grace po. Sa Kamara naman, wala pa rin komento sina Speaker Martin Romualdez. Wala sa komento. Ano? Bakit? Bakit hindi kayo magkokomento? Totoo bang may blanco yan? Tapos may mag-fill in the blanks lang? Ganyan ba kababaw ang pagtingin nyo sa taong bayan? Ha? Bakit wala kayong komento? Guilty ba kayo? Nagtatanong lang kami. Kasi kung wala kayong kabalastugang ginawa, you should speak out. Bakit? Magdadalawang araw na, hindi pa kayo nagsasalita. Wednesday na ngayon, di ba? Tapos, nangyari yung sinabi ni Tatay Digong, Sunday pa yan. Grabe kayong mga taong to. At dating House Appropriations Committee Chair Zaldico, nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na nagsisinungaling daw si Duterte. Si Duterte pa ngayon ang sinungaling. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Di ba? Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Nagtatanong lang naman si Duterte tapos sinungaling na. Ha? Dahil wala raw blanco sa pinirmahan niyang General Appropriations Act. Para sa GMA Integrated News. Di ba? So, ito na guys, magko-conclude tayo. Ha? Ako sa totoo lang, dito natin malalaman. Itong mga kaalyado po ni ni President Bongbong Marcos, yan ba ang dapat nating iboto? Nangunguna pa naman ang mga tulfo ngayon. Kaalyado yan ni Tatay Digong, ni Bongbong Marcos, kaalyado niya yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, vote straight sa hanay ni former President Duterte kay Tatay Digong. Lahat ng mga iniendorso po ni Tatay Digong, iboboto natin. Kasi po, wala na tayong maaasahan dito sa Marcos administration. Nakakalito na po, niloloko na po nila ang taong bayan. Diba? Merong mga kongresista na nagsasabi na meron talagang blanco. Pati itong si Senador, siguro, hindi naman siguro maninira itong si Aimee Marcos sa kanyang kapatid. Nagsasabi lang siya ng totoo na meron talagang blanco siyang nakita dyan sa BICAM report na yan. Diba? So, dito pa lamang po, dito natin makikita at ma-observe na wala talaga, walang klaro ang gobyernong Marcos, walang klaro ang administrasyong Marcos, wala. Dapat nila i-accurate at klaruhin ito kasi sa lahat-lahat kung meron mga budget yan sa mga ahensya, ito yung pinaka focus sila na dapat klaro ang numbers dito kasi po national budget yan ng 2025. Pero look at what happened. Ano nangyari? Walang klaro po. Okay? So kayo na po ang humusga. Okay? Kung kayo gusto nyo ipagpatuloy pa rin itong
Marcos, mga kaalyado ni Marcos na bahala na kayo. Diba? So guys, paki-like and share this video ha. And i-like, i-share nyo para kakalat ito sa taong bayan. And at the same time, patuloy ang ating discussion sa comment section ha. Mag-comment, mag-react kayo para sharing of ideas tayo, sharing of opinion, okay? Patuloy sa comment section. And also guys, mag-subscribe kayo sa Donmar TV para lagi kayong updated at ma-notify ang mga cellphones ninyo. And by the way, meron po tayong pangalawang channel, Donmar TV Balitang Totoo. Again, that is Donmar TV Balitang Totoo. Nag-a-upload po tayo ng mga updates doon ng mga kaganapan na hindi po natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So, guys, maraming salamat sa panonood. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day, have a great night, and God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.